Praise God. Good morning po sa ating lahat. Ayan, tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, at umikot po tayo. Atin pong i-welcome ang bawat isa. Pakisabi, welcome! Ayan, welcome tayo ngayong umaga. Welcome po sa House of Prayer. Ayan, nandito po yung ating mga special na mga kaibigan, mga bisita, ano po. Hallelujah. So, ikot lang po tayo. Let's welcome one another, with the love of the Lord. Praise God. Ayan. So, ating pong malakpakan ng ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Sige po, ang ating pong scripture reading, matatagpuan sa Psalms 100. Psalms 100, 1-5. Dito ma-flash. Hanapin lang po natin. Sige po, sabay-sabay po tayo. Sabi po ng Bible, Psalms 100 verse 1-5, it's a Psalm of David, Sabi niya, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who has made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Lord, we enter your gates with thanksgiving and with praise, oh God. Panginoon, patuloy sa umagang ito. Dinadakila ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ang iyong pinakamataas na pangalan ay dinadakila po namin. Ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, na bigyan ng papuri, na bigyan ng pasasalamat, na bigyan ng pagsamba, Panginoon, sa iyong tahanan sa oras na ito. At dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga, aming binababa ang aming mga puso, ang aming mga sarili, anumang kasalanan, O Diyos, na nagawa po namin. Panginoon, patawarin po ninyo kami. We ask for the blood of Jesus to cleanse us, to purify us, para ngayong umaga, kami ay karapat-dapat na humarap sa iyo, na sumamba sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin ang biyaya po ninyo, ang siyang pumagitna sa amin. Maranasan namin ngayong umaga ang kapangyarihan po ninyo. Maranasan namin ngayong umaga ang banal na Espiritu na siyang mangungusap, Panginoon, sa amin. That you will do signs and wonders and miracles in this place in the name of Jesus. And right now, Lord, we bind the works of the enemy in the heavenly places, that no weapon formed against us shall prosper. Sinasaway namin anumang gawa ng dyablo sa lugar na to. But right now, Lord God, we pray for the Holy Spirit to just touch everyone and move and mightily, Panginoon, kikilos ka, O Diyos, sa amin pong kalagitnaan. Pagpapalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. At sa umagang ito, sa araw na to, mararanasan namin ang kapangyarihan mo. Mararanasan namin ang kalakasan na nanggagaling lamang, Panginoon, sa iyo. Mararanasan namin, Panginoon, anumang sakit, Lord God, Panginoon, na meron kami. Right now, we pray for your healing, Panginoon. Be upon everyone in the name of Jesus. At Panginoon, ikaw lamang ang siyang madakila, ikaw lamang ang siyang maitaas. Kaya, O Diyos, binabalik namin sa iyo ang pagsamba, ang pagpupuri, ang paggalang. Sa iyo lamang namin binibigay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Sino po dito ang nagagalak na magpuri sa ating Panginoon? Pwede ba makarinig ako ng malakas na amen? Amen. Amen. Alam niyo po ang sabi sa Biblia, sabi po ng ating Panginoon na that the Lord looks down from heaven and see and watches those who seek Him. Sino dito ang sabik na sabik para sa Panginoon? Amen? Pwede bang makita ko ang ating mga kamay na pinapalakpakan na ating Panginoon? Amen. Ang sabi sa kanyang salita ay ang pag-ibig ng Diyos ay mas mainam pa kasa sa buhay natin. Amen? And we will worship God for He is good, for His loving kindness is better than life. Amen?
everlasting, it's an everlasting love. Mercy is as new as every rising of the sun. Oh, your loving kindness, your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness, your loving kindness, better than life. Hey. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Amen. His prayer is of 10,000. Oh yeah. There is of 10,000 you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness, your loving kindness, better than life. All your ways are just. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise. Oh, your loving kindness, your loving kindness, better than life. Here we go. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. It's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Oh yes, Lord, truly your love is better than life. Panginoon, we are overwhelmed by your love. Lord, today we continue to worship you for your loving kindness, Panginoon. Oh, just sing it, church. Oh, Jesus, your loving kindness is better than life itself, better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself, better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself, better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. Hey. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, just sing it. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Hey. It's better than life. Amen. Let's praise the name. Let's continue to praise the name of the Lord. Hallelujah. Hey. Woo! Amen. Pwede bang makita ko ang ating mga kamay na pumapalakpak para sa ating Panginoon. We worship because He is good.
and He is our God. Let's praise Him. Praise the name above all names, the one who reigns forever. Still the same, we will praise the name. Jesus, name above all names, the one who reigns forever. Still the same, we will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. There is no other name, no other name but Jesus. Oh, let's sing it one more time. Praise the name above all names, the one who reigns forever. Still the same, we will praise the name. Jesus, name above all names, the one who reigns forever. Still the same, we will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other Yes, name, no other name can free but the name us, of no other Jesus. name so precious. Let's praise the name. There is no other name. Oh, let's declare this together. That every nation will say, Every nation, all creation will proclaim your name. Every nation, all creation will proclaim your name.
No other name can heal us. No other name can free us. No other name so precious. Let's praise the name. Praise the name. Praise the name. No other name. Oh yes, Lord, no other name. There is no other name, Panginoon, but you alone, Jesus. And Lord, sa oras na to, patuloy kami magpupuri dahil mahal ka namin, O Diyos. We love you, Lord. And this worship is the fruit of our faith. It's the fruit of our salvation, O God. Lord, nawa tanggapin mo ang aming papuri sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, na magalak ka sa aming papuri sa iyo, Panginoon. And we will worship you, Lord, in spirit and in truth. We will worship you. We will give you our best. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear.
magnifying your name, Panginoon. For we love you, Lord. And Lord, we continue to worship you because you are holy, Panginoon. You are the Holy of Holies, Panginoon. You are who was, who is, and who is to come, Lord. And Lord, just continue, Panginoon, na ibuhos mo ang presensya mo sa oras na to. Sa oras na to, Panginoon, kami naman ang magbibigay ngiti sa iyo, Panginoon. Kami naman ang magbibigay ng papuri na karapat-dapat sa iyo, Panginoon. And Lord, ibibigay namin yung best namin na deserve mo, Panginoon. Dahil ikaw ay naging mabuti. Dahil ikaw ay kailanman hindi nagkulang sa buhay namin, Panginoon. Oh, you're holy, Lord.
Patuloy, O Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong kabanal-banalang trono. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at banal na Espiritu Santo. Lord, hindi kami karapat-dapat, ngunit salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Naririto kami sa iyong harapan, Panginoon. At Lord, sa aming patuloy humingi kami ng kapatawaran. Kung may nakikita po kayo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon, na hindi po karapat-dapat sa iyong harapan, forgive us, O God. And we pray, O God, give us a clean heart, give us a clean hand, O God, upang sa aming pagdulog sa iyo, Panginoon, at sa pakikinig ng iyong salita, ay merong pagpapala. Lord, bless this place. Sanctify this place, O God, and consecrate this place, O God. And we ask, O God, your heavy anointing be upon us. We ask, O Lord God, your Holy Spirit, Lord God, ang siyang masunod sa aming kalagitnaan, Panginoon. It's not by might, nor by power, but by your Spirit, O Lord God. And Lord, patuloy, O Diyos, nagpapasakop kami sa iyong kalooban. Naririto ang aming mga puso, handang makinig at tumanggap ng iyong salita. Dahil sa iyong salita, ay merong pagpapala, merong kagalakan, at may kalayaan. Salamat pa, Ama. Patuloy ka namin tinataas, pinupuri at pinapasalamatan.
Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Sige po, palapakan po natin si Lord. Amen. Amen. Bago tayo maupo, pwede bang pakikamayan ang 2 o 3 katabi natin? Pakisabi po, God bless. Amen. Ayan, pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Pakisabi ho sa ating mga katabi, masaya ako kasama kita ngayon. Sabi mo naman sa katabi, sa kabila, masaya ako katabi kita ngayon. Amen. Lahat po ba tayo ay masaya ngayong umaga? Yes, may dahilan po para tayo maging masaya dahil po tayo po ay nasa tahanan ng ating Panginoon at tunay nga po meron pong pangako si Lord na sino man ang makikinig at tatanggap ng kanyang salita ay pagpapalain niya. Amen? Handa na po ba tayong pagpalain ni Lord sa umagang ito? So, patuloy po natin ituon ang ating pong oras, lalo ng ating puso sa salita ni Lord. Pero bago po yan, gusto ko po muna welcome ang tatay, ang ama ng ating pong barangay Talibao. Walang ibang ating pong mahal na kapitan, Kapitan Dindoon Talan. Welcome po. At ang kanilang may bahay, si Kapitana Imelda. Nasaan po sila? Welcome po, ma'am. Kapitana, welcome po. At sa lahat po ng mga nandito po natin kasama ngayon, mga SK, mga SK ng bawat team. At syempre makasama po ni Kapitan, ang kanilang team po. So welcome po and naniniwala po ako na mag-enjoy po tayo ngayong umaga dahil ang ating pong pag-usapan ngayon, ang ating mapapakinggan, walang iba ang salita ng Diyos. At naniniwala po ako sa panahon ngayon, sa kabila ng nangyayari sa mundo, lahat tayo may mga natatakot, may mga nag-worry, may mga hindi alam kung anong pwede mangyari mamaya or in the future. Pero salamat, meron po salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ngayon ng pananampalataya. Amen? Pag sinabi pong faith o pananampalataya, ito po yung hindi pa natin nakikita. Pero kung naniniwala tayo, may pananampalataya, tayong lahat sa Panginoon ay matatanggap natin. Amen? Yan. So, ang topic po natin, ayan, good morning. Good morning din po sa mga nasa online ngayon. So, ating topic po natin is about the prayer of faith. Sino ho dito nagpipray? Sino ho dito, paggising sa umaga, ay, kaninang umaga lang, sige, paggising, nagpray agad kay Lord. Sino nakalimot nagpray? Ay, wala umamin. Sige, sabi mo sa iyong katabi. Sabi mo sa iyong katabi, sikreto lang. Hindi. Okay? So umagang ito, ayan, ang topic po natin ay isang pagpapaalala sa kahalaga ng prayer. So the prayer of faith. So lahat to tayo nagpe-pray, di ho ba? Kaya lang minsan nakakalimutan natin siguro mag-pray paggabi, pagod na, paggising, amen na lang. So may mga ganun pa rin po. Pero it's okay, mabait po ang Diyos natin. Amen? So the prayer of faith. Kapag tayo naman po ay nananalangin, dapat meron po tayong faith. Anong pag ibig sabihin ng faith? Ito po ay pananampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya, kung sa tao, meron po tayong man's principle na to see is to believe. Maniniwala lang ako pag nakita ko. Parang ganon. Pero ang pananampalataya or God's principle naman po, to believe is to see. Nakuha natin? Ulitin ko po, sa tao, to see is to believe. Pero sa Diyos, to believe is to see. Kinakailangan maniwala ka muna bago mo makita ito. Ganun po ang prinsipyo ng Diyos. So kapag tayo po ay nagpe-pray, dapat po pinagsasama po ang prayer at saka yung faith. Hindi po pwedeng meron tayong faith, hindi naman tayo nagpe-pray. So dapat pinagsasama po yan. So sa umagang ito po yung ating pag-aaralan ngayon about the prayer of faith. At lahat naman tayo marunong mag-pray. At lahat din naman tayo merong faith kay Lord sa ating Diyos na buhay. Naniniwala po ba tayo ang Diyos natin ay buhay? Naniniwala po ba tayo ang Diyos natin ay makapangyarihan? Naniniwala po ba tayo na anuman ang hilingin natin kay Lord sa prayer ay ibibigay niya? Amen. Naniniwala po ba tayo? So kapag naniwala tayo, sigurado matatanggap natin. So basahin po natin ang ating pong scripture. Nakalagay po yan sa Book of James,
chapter 5, verse 13 to 15. Basahin po natin. Is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Verse 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. So dito po sa ating pong nabasa na scripture na to, meron po tayo makikita ditong subjects for prayer. 3 po. Number 1, sabi niya, those that are suffering. Next slide, please. Ayan. Yung mga taong nananalangin, number 1, sabi dito, ito yung mga tao daw na may pinagdadaan ng problema, troubles, may pinagdadaan ng mga pagsubok. Sino po dito ang may problema? Taas po kamay. Ay, konti lang kami. Lahat po tayo may problema, no? Lahat po tayo. Pakisabi sa katabi, may problema ka rin pala. Ayan. Kala natin walang problema, no? Nakangiti. So lahat tayo may problema at walang taong walang problema. Lahat po tayo may pagsubok. Ulitin ko po, matanda man yan o nakakatanda man yan o mga kabataan man yan, may mga pinagdadaan ng problema, may pinagdadaan ng pagsubok. Pero ito po ang pagpapaalala sa atin, anuman ang pagsubok na pinagdadaanan natin, lahat yan ay lilipas din. Di ba lahat tayo dumaan sa pagsubok? Sino dito sa pagsubok na yon nalagpasan niya? Taas din po ang kamay. Ibig sabihin, kung may mga darating pa o anuman yung pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, present na problema natin o pagsubok, ibig sabihin, lilipas din ito. Amen? Basta po, lakipan din natin lagi ng prayer na may pananampalataya. Sabi mo ulit, tapikin mo ng malakas yung katabi mo. Malakas, sabi mo, lilipas din yan. Yan. Naniniwala tayo, lilipas din mga pagsubok. At tandaan din po natin na sinabi po sa Biblia, wala daw na pagsubok na pinapahintulot ng Diyos na hindi natin kaya. Sukat na sukat po yung pagsubok na pinagdadaanan po natin ngayon. Yung problema natin ngayon na minsan nagsabi mo, Lord, bakit ako pa? Bakit ako pa ang dumadaan sa problema na to? Bakit ako pa? Hindi na lang yung kapitbahay namin. Di ba? May mga ganun siguro. Pero tandaan po natin, according to the Word of God, ang sabi po ng Panginoon, lahat daw ng problema na pinagdadaanan ng tao ay sukat na sukat sa kakayanan natin. Hindi daw bibigay ni Lord ang problema na yan, yung pagsubok na yan, nang hindi natin kaya. Ibig sabihin, kaya pala natin. Sabi mo uli sa katabi mo, kaya ko to. O, sa kabilang katabi, sabi mo, kaya ko to. O, don't give up kasi kaya ho natin yan. Kaya ho natin at God is so good. Hindi po niya papahintulot ang pagsubok na hindi natin kaya. Pangalawa, na ito po ang dapat, o yung mga nananalangin na may pananampalataya. Sorry po, nabubulol ako. Okay, sabi niya, those who are rejoicing. Anong ibig sabihin po neto? Yung mga taong nagsasaya. Bakit? Kasi answered prayer siya. Pwedeng yung kanyang mga desire, mga prayer niya ay sinagot ng Lord. So, hindi pala yung prayer ay hindi lang tayo magpipray dahil may problema tayo, dahil may mga pinagdadaanan tayo. Yung mga tao dapat nagpipray tayo sa lahat ng oras. Hindi lang yung sa oras ng pangangailangan. But sad to say, may mga tao po talaga, hindi po dito, tao sa labas, may mga tao po na nakakaalala lang tumawag sa Diyos kapag may problema. Pangalawa, pag may kailangan. Pangatlo, pag talagang wala na, yung sasabihin na lang siguro ng doktor na wala ka ng pag-asa, tumawag ka na lang sa Diyos. Nakakalungkot na hinuhuli ang Diyos, pero hindi pala dapat yon. Isang pagtuturo sa atin ngayon, na sabi niya ho dito, na are you happy? Sabi gano'n, ikaw ba ay masaya? Well, sabi niya, is anyone happy? Kapag daw masaya tayo, dapat nananalangin tayo. So akala po siguro ng iba, kapag sinabing prayer, ito ay humihingi kay Lord. Hindi po.
Ang talaga pong meaning ng panalangin o meaning po ng prayer is talking with God. O nakikipag-usap tayo kay Lord. Nakikipag-communicate tayo kay Lord. The reason kung bakit tayo nagpipray. Nako natin. The reason kung bakit tayo nagpipray, hindi lang para humingi tayo kay Lord, hindi para mag-ask ng help kay Lord o ano pa mang hilingin natin. Ang ibig sabihin po ng prayer is, ito po ay open communication kay Lord. Nakikipag-usap tayo kay Lord. At sabi ho, hindi na ho natin kinakailangan maghanap ng altar. For example, hindi nyo na kinakailangan pumunta dito sa church, dito po sa sanctuary, para tayo ay mananalangin. Although kailangan po yun. Ano po? For example, may problema, kailangan na punta ng altar. Kundi, ang gawin po nating altar, itong puso natin. The best o pinakamagandang altar, walang iba, yung puso natin. Dapat sa puso na ito, kahit saan ka magpunta, kinakausap natin si Lord. Amen? Nasa loob ka ng jeep, Lord, ingatan niyo po ako dito. Lord, i-bless niyo yung driver. Ingatan niyo po ang aming manibela, hindi kami maaksidente. Pagbaba mo, Lord, ingatan niyo po ako sa aking pagtawid. May mga gano'n ba nagpipray? Mahalaga ho yun. Lord, sa aking kakainin ngayon, Lord God, i-bless mo ito. Oh, Lord, thank you sa pagkain na ito. Lord, ingatan niyo po ako ang pagkain na ito, kakainin ko na hindi magkukos ng sakit sa akin. So, napakahalaga po yung ating panalangin, ang altar ay ang ating puso. Ibig sabihin, lagi tayo nakikipag-usap kay Lord. Amen? Mahalaga yan. Pangatlo, those that are sick. Aminado ho tayo dito. Kung saan ang isang tao kapag siya po ay may karamdaman na, kapag siya po ay may pinagdadaan ng sakit, doon na lang nila naalala na merong Diyos. Na merong Diyos na dapat tawagan. Po? So nakakalungkot po yun. Pero napakaganda pa rin, at least naaalala pa rin si Lord. Amen? So mahalaga po na hindi natin kakaligtaan na meron po tayong Panginoon. So ulitin ko po, ang panalangin ay mahalaga. Pero ang panalangin, dapat may kasamang pananampalataya. Ulitin ko, kapag tayo po ay nagpipray sa ating Panginoon, maniwala tayo, sabi sa Bible, maniwala tayo na may Diyos. At maniwala ka na kaya niyang ibigay ang anuman ang ating pinagpipray. Naniniwala ho ba tayo kaya ibigay ni Lord? Naniniwala ho ba tayo walang imposible sa Diyos? Naniniwala ka ba na ang Diyos na ating pong tinatawag ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan? Amen? Yes po. Wag ho natin maliitin ang ating Panginoon. He is a big God and almighty God. Biruin niyo po, no, gaano ba nandito lang tayo ngayon sa Talibao. Kung titignan po natin, ang Diyos na ating tinatawag ay Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nakaupo ngayon sa trono. Kung ating titignan at pagmamasdan lang po natin, napakaliit lang ng ating kinalalagyan, pero ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating tinatawag, ang Diyos na ating pinupuri, ay kataas-taasang Diyos at Diyos ng sanlibutan. Nakaupo sa kanyang trono ngayon. Ayan. So, gano'n po ang Lord natin. Huwag ho natin maliitin ang ating Diyos sapagkat ang Diyos po natin ay kataas-taasang Diyos. Next, slide please. So, ano yung una kanina? Ano yung tanong? Ayan. Is anyone of you in trouble? Balikan ho natin yung scripture, ano? Napakagandang tanong po ito sa atin. Meron ba sa inyo dito, may problema, may mga pagsubok, may pinagdadaanan? Tinanong ko na kanina. Yes, tayo lahat dyan. Aminado tayo. Pag sinabi pong trouble, tayo po ay may mga difficulties, may mga problema. Pero salamat sa Panginoon. Ano man ang problema po natin, basta nanalangin tayo na merong pananampalataya, nandyan po agad ang ating Panginoon. Amen? Sa tanong na ito, ang sagot natin, yes. Kung tatanungin siguro tayo at kung ang sagot natin ay from the worldly, makamundong advice, siguro may mga tao na give up sa kanyang problema. Pwedeng siguro may mga tao din na nagsasabing sa Pangasinan ano yun sa Pangasinan? Maungmot. Ano ba yan? May mga Pangasinan, ano pa ba yung Pangasinan? Buti nga sa'yo. Ano pa sa Pangasinan po ng buti nga sa'yo? Ay, maungmat. Ganon. Meron pa eh. May naririnig pa ako eh. Ano yan?
Gunggunam. Tama po yun. Gunggunam, tama. Buti nga sa'yo, mga dumadaan sa problema. Halimbawa lang, yung isang tao, kapitbahay, o yung mga natin, maungmot, malastugot, may mga ganun, no? Diba? Buti nga sa kanya, kasi ganito. So, mali po yun. Pwedeng yun ang maging advice ng mundo. Pwedeng yun maging advice, magpakamatay ka na lang. May mga ganun, ano po. Pero ito pong maganda. The Word of God, yung advice sa atin. Ano po ang advice sa atin? Ang sabi po niya, is any one of you in trouble? Anong sagot ng advice ng Lord sa atin, ng Biblia? He should pray. Simple lang. Kung ikaw ba ay may problema, pray. Kung ikaw ba ay may pinagdadaanan ngayon, matinding problema, pagsubok, o may hiningi ka ba kay Lord, pray. Manalangin lang po tayo. At napakahalaga po, sabi ko nga kanina, napakahalaga yung panalangin. Kasi ang panalangin, hindi lang po ito paghingi kay Lord, kundi po ito po ay communication sa ating Panginoon. At ito po ang aking pong tatanong sa inyo. Yung isang, for example, may kumatok po sa bahay ninyo. Tao po. At yung kumatok sa bahay ninyo ay kakilala ninyo. Pwedeng kumare, kumpare, o kabarangay natin, kumatok. Pwede ho ba akong makahingi ng bigas? Pwede ho ba akong, o kaya sabi na, pwede ba akong makahiram sa inyo? So, kapag kilala mo, bibigyan natin, o diba? Tutulungan ho natin. Pero what if kung kumatok sa atin ay hindi natin kilala? Tao po, pwede ba akong makahiram sa inyo ng 5,000? Papahiramin niyo po ba agad? Di ba hindi? Sino ka? Who you? Di ba? Hindi natin papahiram agad. Pero kung yung kapag kumatok is kakilala natin, kaibigan, kumare, or alam natin na meron tayong connection sa kanya. Related tayo sa kanya or kilala natin at alam natin kailangan niya talaga ng tulong, syempre, bibigyan natin yan, tutulungan natin. Pero pag hindi mo kilala, hindi mo siya bibigyan agad-agad kasi malay natin, di ba? Nanloloko lang. So, ganun po sa ating pong paglapit kay Lord. Kilala tayo ng Lord, pero alam nyo, ibang-iba pa rin pag close tayo kay Lord. Ibang-iba pa rin kapag lagi mong kasama si Lord na hindi ka lumalapit lang dahil may kailangan ka. Lumalapit ka dahil gusto mo kasama lang si Lord. Ganon din po sa tao. Ano po? Kapag yung tao lagi mong kasama, lagi mong nakakabanding, lagi mong nakaka-fellowship o nakakakwentuhan, laging kasama, at kapag humingi sa'yo o humingi ka sa kanya, walang pag-aalinlangan. Bigay agad. Tama ho ba? Depende rin sa situation. Bigay agad, nandyan agad. Pero pag hindi mo, nakasakayan mo lang siya sa jeep, tapos sumingiram sa'yo o umingi sa'yo, minsan di ba ang hirap mong mag-release din kasi hindi mo kilala eh. So, pero kapag meron pong connection, ang bilis ng ganun din pong ating Panginoon. Pero si Lord, fair naman po si Lord sa lahat. Lahat naman niya na pagbibigyan. Kaya lang, naniniwala pa rin po ako doon sa sinabi ng Panginoon na kapag tayo daw ay tumawag sa Kanya, humingi sa Kanya, sabi niya, hindi daw tayo mapapahiya. Amen? So sana lagi tayong may open communication kay Lord. At sabi niya dito, kung ano man yung problema natin, turn your worries into prayer. Huwag tayong mag-worry. Kasi ang worry, nakakabalisa po yan. Yung pagkakabalisa po natin, nakakatanda po yan. Pangalawa, nakakapangit po yan. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Maganda ho ba, gwapo? Yan. Sabi mo sa katabi, hindi ako nagwo-worry. Amen? So, wag tayong mag-worry. Turn your worries into prayer. So, manalangin lang po tayo kay Lord. At patutunayan ko po sa inyo, ano ba ang kapangyarihan ng panalangin? Psalms 91:15. Anong sabi ng Lord? He will call on me and I will, pakilakas po, answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. So promise po ito ng ating Panginoon. Sabi niya, kapag daw tayo ay tatawag sa Kanya, sasagutin tayo ng Lord. Amen? Sasagutin tayo ng Panginoon. So lahat ba tayo ay tumatawag kay Lord? So ano man yung mga desires mo, ano man ang mga pangarap mo, ano man yung mga mithiin mo o prayer mo,
Hindi sinungaling ang Diyos natin. Kapag daw tumawag tayo sa Kanya, sasagutin niya tayo. At sasamahan daw tayo sa anumang troubles natin. Problema, pagsubok, promise ng Lord yan. I-deliver niya tayo at bibigyan pa niya tayo ng honor. Next, sabi niya rin po sa Psalms 46 verse 1, lahat po ng mga gwapo at magaganda, basahin po ng malakas. 1, 2, 3. Amen. Naniniwala po ba tayo sa Word of God? Pangako ng Lord yan eh. He is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Pag sinabi pong an ever-present help, di ba tayo, sino po mga magulang ho dito? Mga magulang. Di ba tayo po mga magulang, kapag meron po tayong mga anak o apo, at yung apo natin, halimbawa tayo po ay nagwawalis o may ginagawa, at kapag may narinig po tayong anak o apo nating umiiyak, anong gagawin ho natin? Di ba tatakbo tayo agad? Anong nangyari? Ito igawa? O kaya nadapa? O kaya may nangyayari po? Nakikipag-away, halimbawa yung bata. Di ba mga nanay o magulang, mga tatay, hindi ho tayo basta nanonood lang, anong gagawin ho natin? Di ba pupunta ho natin? Titignan natin anong nangyari. Ganon po si Lord. Si Lord, hindi siya pwede na kapag may nangyayari pong hindi maganda, hindi po pwede si Lord na nakatingin lang, okay. Hindi po ganun ang Diyos natin. Amen? Kapag may mga problema ho tayo, lalo na kapag tayo po ay tumatawag kay Lord, nagpipray tayo at tumatawag sa ating Panginoon, Lord, kailangan kita, Lord. Tulungan mo ako, hindi ko kayang problema na ito, hindi ko kayang pagsubok na dumadaan sa pamilya ko, sa buhay ko, o saan pa man anuman sitwasyon natin. Tawag lang kay Lord. A very present help in times of trouble. Pangako ng Diyos yan. Amen? Amen po. Naalala ko din po, di ho ba kapag tayo po, for example, nandito tayo ngayon sa isang congregation at binanggit ko ang pangalan ni Ron. Ron, ayan, asawa ko si Ron. Halimbawa, narinig niya, ang pangalan niya, di ba, ikaw ay kahit busy ka or hindi ka nakafocus, pero pag narinig mo yung pangalan mo, bigla kang mapapakuha ang attention mo. Tama ho ba? Pag sinabi ko po na, Kapitan, ayan si Kapitan, makukuha ko yung attention ni Kapitan. Pag sinabi kong pangalan na Chairman Ruben, makukuha yung attention. Kapag narinig natin yung pangalan natin ho, di ba? For example, nandito ako at may nagkukwentuhan at narinig ko yung pangalan na Girly. Makukuha yung attention ko. Pakikinggan ko, sino tumatawag sa akin? O ano yung kayang pinag-uusapan tungkol sa akin? Di ba nakukuha attention natin? Ganon din po sa Lord. Kapag tayo po ay nagpipray at tinatawag po natin ang ating Panginoon, Panginoong Yesus, makukuha po natin ang atensyon ng ating Panginoon. At in times of trouble, anong sabi uli ng Lord? Siya po a very present help in times of trouble. Amen? Kaya wag ko kayong mag-worry. Wag ko kayong mag-aburido. Wag ko kayong matakot. Tawag lang ho tayo sa ating Diyos at nandyan po siya agad sa atin. Amen? Pwede ba palapakan natin si Lord? Next, number 2. Para bibilisan ko na po. Anong pangalawang tanong? Is anyone happy? Sino pong happy dito? Magsabi po ng ako yun. Masaya ho ba tayo? Kahit po maraming pera, konting pera, walang pera, masaya ho ba tayo? Ayan. So, kapag daw masaya daw tayo, sabi ho, ito pa rin yung magandang panahon na tayo daw ay nagpipray dapat. So, ibig sabihin, sabi niya dito, you pray even when things are good. Hindi ho tayo magpipray lang dahil may kailangan lang tayo kay Lord. Dapat anuman ang circumstances natin, masaya man o hindi, mahirap o madali, maganda o hindi maganda, may problema, may maliit na problema o malaking problema, magpasalamat pa rin tayo kay Lord at mag-pray pa rin tayo kay Lord. Amen? Sana hindi natin makalimutan lagi mag-thank you kay Lord. And uli, sad to say pa rin, nasabihin ko, o sabihin mo natin, alam natin ito, na marami pong nagpipray, marami pong nananalangin lagi kay Lord kapag oras ng kailangan.
At kapag naibigay na ng Panginoon ito, minsan nakakaligtaan na ang Diyos na nagbigay. For example, Lord, pagalingin mo ako, Panginoon. Lord, pag magaling na ako, Lord God, gagawin ko kung anong gusto mong pagawa sa akin. Kapag gumaling na, ay magaling na ako, malakas na ako. Tara na mga barkada, let's party. Di ba? May mga ganon. Tara na, let's party. Victory party tayo. Nakalimutan na si Lord. Kalimutan na. So, sana wala dito po yun. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ako yun. Parang hindi mo sabi, no, hindi ako yun. Okay, sana hindi po tayo. Ano ang sabi po sa Word of God? 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, pinapaalala po sa atin sa verse na ito, lagi lang daw tayong magsaya. Rejoice always. Lalo na po itong election, sa election po, parang sports din po yan. May mananalo, may matatalo. Di ba? So, natin kung ano yung... Mamaya po, pagpipray po pala namin kayo. Sa sports, may nananalo, may natatalo. Ganon din po sa election. May nananalo, may natatalo. Pero ano ang sabi ho dito? Rejoice always. Kaya ho ba kaya natin yun? Yung mga ano po natin dito, mga kandidato, kaya ho natin yun na dumating tayo sa punto na for example lang, wag naman, kung ano yung will ng Lord. Gusto ko lang siguro, idaan ko na lang po, no? Alam niyo po ba, sabi po sa Biblia, lahat po daw ng mga pinuno, nagiging pinuno po natin, nagiging official officer. For example ko na lang po si Kapitan Dindo, kung bakit sila po yung ating kapitan, kasi sila po ay iniluklok ng ating Panginoon. Nasa Bible po yan. Na may mga tayo, may election po tayo, pero nasusunod pa rin daw ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung sino ang manalo, for example, manalo sa kapitan, kung sino ang manalo sa mayor. For example, mayor na lang natin. Basta kung sino yung naging mayor, hindi po yun, gusto ko lang ipaunawa po, according to the Word of God po. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, nandaya eh. Ay, hindi kasi, malakas siya ganito, marami. Hindi po. Ito po ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po ako mag-against the Word of God. Kasi yun po yung nakalagay po sa Word of God sa Bible na kung sino po yung nanalo, siya po, ibig sabihin, siya po yung niluklok ng Lord. Na ginamit lang po tayong mga tao na dumating sa eleksyon para may kaayusan. Pero sino man yung manalo, kaya po, ngayon pa lang po, syempre may mananalo at may matatalo. Pero ano man yung lumabas, tanggapin po pa rin natin ito na meron pong kagalakan at pasasalamat sa Diyos. And we never know, the perfect time will come para po sa inyo talaga. Kung pwede lang lahat tayo mananalo, di ba? Pwede lang lahat tayo maiupo ng Lord. Pero hintayin na lang po natin yung kalooban ng Panginoon. Amen? Basta nandyan lang po kami sumusuporta sa prayer sa inyo. Nandyan lang po kami. So, rejoice always. At sana walang mag-away-away, po? Kasi lahat po tayo ay iisang desire natin, magtutulungan tayo na mapabuti yung ating barangay. Amen? Ayan, nadagdag ko lang po yun. Punta po tayo uli sa 1 Thessalonians. Sabi niya, rejoice always, pray continually. Ibig sabihin, dumating man yung blessing o hindi, dumating man yung answered prayer o hindi, mag-pray pa rin tayo. Magpatuloy pa rin, huwag susuko. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag susuko. Sabi ko, pray continually. Mag-pray lang tayo tuloy-tuloy. Makipag-usap lang tayo kay Lord tuloy-tuloy. And give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Give thanks. Magpasalamat pa rin ho tayo kay Lord. Kung ano man yung resulta, mag-thank you. Kung ang prayer po natin ay binigay ni Lord o hindi, yung visa mo na-deny pa yan o hindi, thank you pa rin kay Lord kasi nasa kalooban lahat yan ng Panginoon. Amen? Meron nga po, sabi niya, si Lord talaga, ang tagal ko nang pinag-pray na yung visa niya to Israel, walang visa Israel, yung kanyang paper to Israel, hindi siya matanggap-tanggap.
Kilala. Hindi siya matanggap-tanggap, lagi siya nadi-deny, hindi siya dinala ng Lord doon. Tapos ngayon nagkaroon ng problema doon, di ba? At doon mismo sa may pinangyarihan po ng yung Hamas, doon mismo sa place kung saan siya dapat, hindi siya natuloy. Yung sisi niya sa Diyos, ngayon pasasalamat. Di ba? Sabi ko, thank you Lord. Mag-thank you na lang tayo sa Panginoon. Kasi yun eh. Sometimes hindi natin nauunawaan na, Lord, ba't ganyan? Hindi mo binigay? Pinagpipray ko, ayoko na mag-pray. Pagod na ako, ayoko na. Pero hindi natin alam, meron pa palang mas best si Lord para sa atin. Amen? Kaya tapikin mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, magtiwala na lang tayo kay Lord. Amen? Yan ang nagagawa ng panalangin. Next, pangatlo. Okay ho ba tayo? Amen? Pangatlong tanong po dito, is anyone of you sick? May mga sakit ba sa inyo? Pag sinabi pong sakit, hindi lang po ito physical na sakit at karamdaman. Hindi ko nabanggit nung first service kanina. Hindi lang po ito sakit, physical na sakit. Pwedeng ito po ay sa mentally ill, pwedeng yung psychological or ano pa ba yung iba? Emotionally, ikaw ay parang suko ka na, nalulungkot ka. Ang dami, ibig sabihin ng sick dito. Pwedeng yung the world advice, yung advice ng mundo, pwedeng sabihin nila, ay wala na, kakamatay mo na yan. Ay wala ka ng pag-asa. Ay wala ka na, hindi ka nagagaling. May mga naririnig ba tayong ganon? Wala na, kakamatay mo na yan. Ganyan pong word. Ako, siguro kilala po ng iba dito ang daddy ko, father ko si Daddy Frank Rosario. Ang dad ko ay na-diagnose po sila na may sakit silang ALS. Yung ALS po, ito po yung muscle ng katawan nila, unti-unti po itong manghihina. Parang paralyzed sila, walang tanggulay. Unti-unti yan, mamamatay. At sabi po ng doktor sa Norway, yung daddy ninyo, nakalagay po sa medical record, 2 to 3 years to live. 2 to 3 years to live na lang po. Ngayon, yung kanilang medical record, dinala po namin dito, inano din po namin sa mga doctor and hospital. Yun din ang sinabi. Sabi namin sa amin, alam niyo, sabihin na namin sa inyo, yung daddy ninyo, pauwiin nyo na dito kasi hanggang 2 years na lang ang buhay niya. Sabi nila sa amin, sino-sino ba naman na 2 years to live na lang ang daddy namin? Ganun, umiiyak kami. At isa pa po, yung sakit po nila na ALS, wala hong gamot. Wala hong gamot yon, wala pa ho silang na-discover na gamot. So, ibig sabihin, wala. So, ibig sabihin, sabi namin, Lord, wala, kaya, number 1, ikaw ang kanyang healer. Pangalawa, ikaw ang gagamot sa kanya. So, alam niyo po, inalagaan po namin sa prayer. Ang prayer po namin is, Lord, pagalingin mo sila, Lord, or mahaba pang buhay, bigyan mo sila sa kanila. And alam niyo po ba, sinagot po kami ng Panginoon sa aming panalangin. Kasi yung kanilang 2 to 3 years to live, na sana ay hanggang doon na lang, dinugtungan pa ni Lord ng 10 years. Nabuhay sila ng 13 years. So, hindi naman nakakalungkot na sila po ay umuwi na rin kay Lord 2 years ago. Umuwi na sila kay Lord. Pero, dahil gusto na nila gusto na nila umuwi kay Lord baliktad kami, samantalang nagpipray pa kami na masama. Pero ito po ang kagandahan. We give glory at pasasalamat kay Lord. Kasi yung prayer po namin sa kanila, yung dinugtungan pa ni Lord yung buhay nila, imposible po talaga yon. At isa rin po ang aming masasabi, sabi po ng mga doktor sa Norway at doktor ng mga dito, nagtataka sila. Bakit ganon? ALS, dapat wala na sila, patay na sila dapat ng 2 years, 3 years, pero hindi, umabot sila ng 13 years pa yung buhay nila. Yun po ang kahalagaan ng panalangin na meron pong pananampalataya. Amen? Yung mga imposible, kayang gawing posible ni Lord. At sabi ng Lord, may mahirap ba sa akin? Sabi ng Panginoon Kaya po pag nag-pray ho tayo, maniwala na ho, sansya la. Sabihin nyo sa inyong katabi, sansya la.
Tama ba yung pag nakakaintindi ba tayong pagkasin na lahat? San siya lang? Kung ikaw ay hihingi na rin lang kay Lord, ibigay mo na yung buong, yung pagtitiwala mo na talagang, yung sa puso mo, alam mo na sa prayer mo, sincere prayer, at alam ni Lord ang motibo, bibigay ng Lord yan. Amen? Amen po. Ayan, yung pwedeng yun ang advice nila. Pero the word advice, ito yung advice ng word of God. Anong sabi niya? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. So yun po yung aming ginawa sa aking daddy. Daddy namin, pinag-pray po namin sila. Sabi dito, yung mga elders and pastors, o sino man, kung kayo po ay yung may mga Catholic po dito, tawag po kayo ng mga po ninyo, elders ninyo, mga priest, mga pare. Hingi po kayo ng tulong sa kanila na may mga ipagpe-pray po. Kasi powerful and effective po ang salita ng Lord. So sabi niya dito, bakit kaya yung mga elders o pastors o yung mga ministers or mga pari ang pinagkatiwalaan ni Lord? Number one, kasi sila po yung mga malalim ang kanilang pananampalataya. Pag sinabing malalim, talagang puro word of God po yan. Pinangahawakan. Pangalawa, mapanalangin. Mga elders dito, mga pastors, tama ba? Dapat nananalangin tayo. And number 3, sila po yung mga katiwala ng Diyos sa church. Ako po si Pastora Girly po. Nagpapasalamat ako kay Lord na ako po ay pinagkatiwalaan ng Lord na ibahagi ang kanyang salita sa ating lahat dito na nakikinig. So, ang dala ko po ay hindi po newspaper, hindi po magazine, o ano pa mang libro. Ang dala ko po ay walang iba ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Ayan. So, good news po ito. Next. So, nung pinag-pray po namin sila, inanoint namin sila ng oil, ano ibig sabihin yan? Bakit ano ba ibig sabihin ng pray over? Sino dito nasubukan nyo na pong nagpa-pray over? Subukan nyo na po? Napaka-effective po neto, napaka-powerful po. Kasi si Lord na rin po nagsabi Sabi ko dito, kapag daw may mga sakit tayo, may karamdaman, o may mga problema, lapit po kayo sa mga spiritual leader po natin, na alam po natin na sila po yung makakapag-encourage po sa atin through the Word of God. Kasi kung lalapit ka sa maling tao, halimbawa, sinabi mo, ang tulayang problema, may asawa, tilak mo lahat ay asawa. Pag yun ang natagpuan mo, anong gagawin mo? Iiwan mo sa kawawang pamilya. Pag na-tsempohan mo na ang sinabihan mo na ang tulayang problema, agkulaan tay gawon ko, hindi ko na alam gagawin ko. Mambikil ala. O sige, mambikil ka la, takin. May mga narinig ba tayong ganon? Sige na, magpakamatay ka na para hindi ka na mahirapan. Pag yun na natagpuan nyo, nako, lagot. Pero sana matagpuan po natin yung mga right person. No po? Hanap tayo ng mga spiritual leader po natin. Pwede, if you are a Catholic, punta ko tayo sa mga pare. And kung may mga, basta may mga ano po tayo dito, puntahan nyo, mga minister. Or open po kami sa ganito po. Pagpe-pray po namin kayo. Pray over. And anoint him with oil in the name of the Lord. Bakit oil? Bakit kaya sinabi dito na i-anoint sila ng oil? Ano ibig sabihin? Mapapansin nyo po kami, siguro yung iba kong baguhan lang, kapag kami may pinagpipray po at sila po ay tinatalaga namin, pinagpipray namin, ginagamit namin yung anointing oil. Ito yung anointing oil ay nanggagaling pa siya sa Israel. Ano po ibig sabihin? So what does the Bible say about anointing with oil? Tingnan po natin. Ano ba yung oil? Anointing oil. So sabi niya dito, the practice of anointing with oil transfers over to the New Testament. Kasi po, sa Old Testament, kung babasahin niyo po ang Biblia po natin, sa Old Testament, yung mga high priest po noon, ang ginagamit po pang-anoint para sa mga, i-dedicate yung mga hari, o itatalaga yung mga hari, o yung mga bagay, or place, ina-anoint po nila ng oil ito. Ngayon, ang ating Panginoong Sus ay itinuro uli ito at ibinaba po niya sa mga followers po niya, sa mga disciple niya, maging sa atin po, na gamitin natin to anoint themselves with oil whenever they take up the practice of fasting, yung prayer and fasting, and to pour oil on the sick as part of the healing process.
So that's why gumagamit po tayo ng anointing oil. Kasi yun po yung nasa Biblia. Kasi hindi yun natin to nakuha kung saan-saan lang. Ano po? Next. Ayan. So yung oil din po ay nire-represents the presence and power of the Holy Spirit. So the reason kung bakit ito tayo gumagamit ng oil. So may naalala lang po ako dito about pag-pray, yung may sakit, din i-anoint ng oil. Tinestify ko po ito kanina. Meron po kaming pinag-pray sa Mayumbo. Kasama ko po si Bishop Winsor Cabrera, yung ating speaker last Sunday. Punta kami ng Mayumbo doon, meron po kaming pinag-pray na babae. Yung babae pong yun ay payat na payat, sobrang payat, pat-pat na talaga. At hindi na ho siya nakakakain. Kung kakain man siya ng isang kutsaritang, yung arroz caldo, lugaw, hindi niya kaya. Talagang kaya ganun bumagsak ang kanyang health. The reason kung bakit po sila ganun, kasi po yung kanilang bituka ay may problema sa bituka nila, sa colon din. Then na sila ano ba yung tawag doon, na-diagnose cancer? Na-diagnose sila ng cancer, tapos po meron na po silang 1 month to live. May na sila, tanning. Ngayon, nung pinag-pray po namin sila, ito po yon, nasabi, kapag ipag-pray daw sila, then i-anoint ng oil, at sila ipanalangin sa pangalan ni Jesus. Nung pinagpe-pray po namin sila, habang pinagpe-pray, may pinakita si Lord sa akin, may in-impress si Lord sa akin, yung kanyang bituka, sa spiritual po ito, spiritual realm, na kung saan, may mga tali-tali na itim sa bituka. Habang nakapikit ako. So, sabi ko kay Bishop Winsor, Bishop, may pinakita si Lord na may nakatali dun sa dun sa bituka. Sige, pag-pray mo, sabi ni Bishop. So nag-pray kami uli, inanoint namin sila ng oil, pinag-pray. Alam niyo kung paano ako nag-pray? Ganito yung prayer ko Lord, itong mga nakatali sa kanyang bituka, tanggalin mo ito isa-isa in Jesus' name, in Jesus' name. Alam niyo yung ginagawa ko para akong mismong nakikita ko na tinatanggal ko. Natanggal ko talaga. In the mighty name of Jesus, Lord, ano man yung mga nasa loob ng bituka niya, mga tali na ito, tinatanggal namin to in Jesus' name. At pagkatapos namin siyang pinag-pray, tinanggap niya si Lord as Savior, and sa kanya pong pagtanggap, kinilala niya si Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas at kanyang manggagamot. So after po noon, lumipas po ng ilang linggo, bumalik po kami doon sa kanila. Pagtingin po namin, buwan ata yun, sorry po, hindi ko na maalala, basta bumalik po kami doon, nadatnan namin sila nagwawalis sa labas. Hindi namin nakilala kasi po, yung nakita po naming patpatin, nagkalaman. May laman na sila, mayroon ng katawan. Mayroon ng katawan. May tawag doon? May laman na, basta tumaba sila. Tapos, ang saya nila na binalita. Sila pala yun, di namin sila nakilala. At binalita po nila na nakakakain na sila. Hindi pa yun. Cancer-free sila. Yung kanilang bituka, palakpak kay Lord. Yung kanilang bituka, wala nang nakitang malinis na, normal na lahat, nakakain na, at ni-restore ni Lord yung kanyang health. So nakita ho natin, yung taong mamamatay na, yung taong hopeless na, pero kapag yan pala ay pinag-pray po natin, at in-anoint ng oil, sabi ng Lord, i-anoint ipag-pray. At ito pa po, sabi ni Jesus, sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, kapag nagpipray daw tayo, siya po ay gagaling. Amen? So, talagang walang imposible sa ating Panginoon. Basta nag-pray tayo na mayroon pong pananalig. Amen po? Next. Ito, sabi po, anong sabi uli? Kapag daw may sakit, tawagin yung mga elders, pastor, minister, sinong pa mga spiritual leader natin, ipag-pray sila, i-anoint ng oil in the name of the Lord, sa pangalan ni Jesus. Bakit po? Anong sabi po sa Biblia? Anong sabi ng Bible? Every knee shall bow down, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ulitin ko po Sabi po dito sa salita ng Panginoon, hindi ko maalala yung verse niya. Sabi niya, lahat ng tuhod ay luluhod
sa pangalan ni Jesus. Pakinggan po natin ito. Lahat ng sakit may pangalan. Tama ho ba? Cancer yan, diabetes yan, ano pa ho? Sakit sa puso yan, lahat. Banggitin niyo na po lahat ng pangalan ng may sakit. Pero anong sabi sa Bible? The name of Jesus is above all names. Mas mataas pa ang pangalan ni Jesus sa mga sakit na yan. Mas mataas pa ang pangalan ni Jesus sa mga problema na yan. Kaya kapag nag-pray daw tayo, humingi tayo kay Lord, sabi nito, sa pangalan ni Jesus. Amen? Basahin nga po natin next slide please. Ayan. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa John 14:13-14, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it." Amen? Nakuha natin. Sabi ng Panginoon, hingin nyo na. Hingin nyo na lahat ng gusto nyo. Kung ano ang gusto nyo mangyari, lahat ng pwede nyong hilingin sa akin. Basta ito po daw ay nasa pangalan ng Panginoon at ibibigay ko, sabi ng Lord. Amen? Kaya wala akong imposible kay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, hingi ka lang kay Lord. Sabi mo lang, sige po, sabi mo, hingi ka lang kay Lord. Pero ang paghingi natin, ito po ay sa kanyang pangalan lamang. Amen? Tingnan ko po sabihin ko po, lahat kayong nandito ay magiging mayaman sa pangalan ni Girly. Ay, may nag-amen. Ulitin ko po ay mga nandito. Sige. Lahat kayo ay magiging milyonaryo sa pangalan ni Jeremiah. Wala nag-agree. Lahat kayo ay magiging milyonaryo sa pangalan ni Jesus. Lahat kayo ay magkakaroon ng mahabang buhay sa pangalan ni Jesus. Nakita niyo po yung difference? Kapag pangalan ng tao o pangalan ko lang, walang power, walang buhay, at hindi ka panipaniwala. Pero kapag sinabi natin, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mangyayari at mangyayari ito. Amen? Lahat na magiging milyonaryo, magsabi ng amen. Amen! Ay, mahina. Ulitin ko, ang pinakamalakas mag-amen ay magiging milyonaryo. In Jesus' name. Amen? Wala imposible kay Lord. Amen. Next. Ano pa ho ang nakalagay? Ayan, dito na tayo magtatapos pala. Verse 15, dun sa binasa natin kanina sa scripture, ito po yung result of prayer in faith. Ano po nakalagay? Sabi niya, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. So, doon po sa mga napagdaanan po nating message kanina, hanggang sa ngayon, kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, kapag daw tayo ito, yung panalangin daw natin na ating pong inoffer kay Lord na may pananampalataya, lahat ng may sakit, sakit sa bulsa, sakit sa katawan, o ano man yung problema, the Lord will raise him up. Pag sinabi, lahat daw tayo ay babangon ng Diyos. Lahat tayo pagagalingin ng Lord. Lahat tayo ay pagpapalain ng Lord. Lahat tayo ay palalayain ng Lord. Amen? And if he has sinned, sabi niya, if he has sinned, he will be forgiven. So, ano din ito? Paalala. Kapag din pala tayo hihingi kay Lord, magpipray tayo kay Lord, may kailangan tayo, dapat malinis ang puso. Dapat walang barado, walang nakaharang. Dapat tama ang puso, malinis ang puso. Tulad doon nito, humihingi tayo kay Lord halimbawa ng tawad. Pero sabi sa Bible, kapag hindi daw tayo nagpatawad ng kapwa, hindi rin tayo patatawarin. So, dapat pag nagpipray tayo, siguraduhin natin na walang galit, walang sama ng loob sa ibang tao, wala tayong kagalit, wala ho tayong kaaway. Basta malinis ang puso, walang kasalanan.
100%. Ano man yung prayer natin ngayong umaga, ibibigay ng Lord yan. Amen? So sa umagang ito, bago tayo lumapit kay Lord, siguro, kanya-kanya tayo ngayong panalangin. Sige, kahit nakaupo lang muna tayo ngayon. And pwede ba sa oras na to, ipikit mo lang yung mata mo, it's between you and the Lord. Makipag-usap tayo ngayon sa ating Panginoon. Lapit tayo kay Lord. Humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Lahat naman tayo dito nagkakasala. Lahat tayo dito nagkakamali. Lahat tayo dito may mga nagawang hindi maganda sa harap ng Lord. Nakikita man ng tao o hindi. Maliit man yan o malaking kasalanan, hingi po natin ng tawad sa Lord. Sinasadya yan o hindi, hingi po natin yung tawad sa ating Panginoon. Sige po, sa pamagitan ng paghingi natin ng sorry kay Lord, paghingi ng tawad sa Panginoon, naniniwala po ko, pakikinggan ng Lord ang ating mga panalangin ngayon. Panalangin para sa ating mga personal na pangailangan, panalangin sa pamilya, trabaho o business, pag-aaral. Sige po ngayon, sa loob ng 1 minuto, it's between you and the Lord. Makipag-usap po tayo sa Kanya. Lord, patuloy kami lumalapit po sa inyo. Ito ang aming puso. Linisin mo ito, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso at isipan. Kung patuloy may nakikita po kayong karumihan, basura, Lord, forgive us. Linisin niyo kami, Panginoon, upang, Lord, sa aming pong panalangin, sa aming paghingi sa iyo, Panginoon, na meron pong sinseridad, Lord, hindi kami mabibigo, Panginoon. As you said in your word, O God, in Romans 10:11, hindi nabibigo ang mga nananalig sa inyo. And Lord, lahat kami dito, nananalig, nagtitiwala, tumatawag sa inyo. And we pray, O Lord God, sa oras na to, salisikin mo ang aming mga puso, Panginoon. Thank you, Jesus. And at this point in time, kahit nakaupo lang po tayo, okay lang po. Kung may mga sakit karamdaman po tayo ngayon, may nararamdaman tayo na masakit or pwedeng namana yung sakit na yan sa ating mga ninuno, o pwede sa pamilya po natin na wala ngayon, pero meron po silang sakit at karamdaman. Sige po, ilapit lang natin yan kay Lord. Nakikinig si Lord ngayon. And He is our great healer. Yes, Lord. We believe in you, Lord Jesus. Tinatanggap ka namin, Panginoon, sa aming puso as our Lord and Savior, as our great healer. We believe in you, Lord Jesus. You are our great healer na kaya mong pagalingin anumang sakit, O Diyos. Lord, kung anumang sakit, karamdaman na meron kami ngayon, naniniwala kami na kaya mo kaming pagalingin, O Lord God. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. And Lord, once again, Lord, anuman ang mga pagsubok na pinagdadaanan po namin, mga problema, O Diyos, Lord, na Ikaw ang nakakabatid ng lahat ng ito. Ikaw nakakaalam, Panginoon. May mga kabigatan kami, Panginoon. May mga troubles, O God. Problema sa pamilya, problema sa kamag-anak, problema sa trabaho, o saan man, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam nito. Maging sa school, O Lord God, or relationship sa ibang tao. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, tulungan mo kami, O God. Lord, patatagin mo ang aming pananampalataya, O Diyos, at naniniwala kami sa aming pagtawag sa iyo, sasamahan mo kami, iingatan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami at iligtas, Panginoon, Lord God. And thank you, Lord, sa lakas na binibigay mo sa amin na kaya po namin malagpasan ito dahil kasama ka namin, Panginoon. And Lord, we thank you for the blessings, O God, na natanggap po namin mula sa inyo, sa mga pagsubok na napagdaanan namin, Lord, nalagpasan namin, napagtagumpayan namin. Thank you, Lord. Ito pa rin kami, malakas pa din. Lord, nagkasakit kami sa mga nakaraang taon o buwan, pero ito kami, malakas ulit. Thank you, Lord. Ikaw ang nagbigay ng lakas sa amin. Thank you, Lord, na nagising uli kami, malakas, may buhay.
thank you, Lord. Lord, thank you, ikaw nag-provide ng mga pangangailangan namin. Salamat, Lord, na hindi po kami nagkulang dahil ikaw ang nag-provide lahat ng pangangailangan namin. We thank you, Lord God. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sige po, sandaling ito, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Pagpasalamat mo na ikaw ay pinagaling ni Lord. Pagpasalamat mo na in advance na anuman ang desire mo, prayer mo. Pagpasalamat mo, walang imposible sa ating Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sa pagkakataong ito, tayo po ay aawit po sa ating Panginoon. Yung ating pag-awit, isa pong pagpupuri sa Panginoon na napakabuti niya sa ating mga buhay. At karapat-dapat lamang po na tayo po ay magpasalamat, magbigay ng papuri sa Kanya. Sige po, awitin po natin ito. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Come on, with all your heart, worship the Lord. Yes, Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For the last I time, give glory to your we give you glory, O God. We give you honor. oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yes, O Lord God. Patuloy, O Diyos, sa aming mga puso, saan man kami, Panginoon, maparoon, magpunta. Patuloy, O Diyos, ang puso namin ay aawit ng pasasalamat sa inyo, aawit ng papuri sa inyo dahil karapat-dapat lamang namin ibalik ang papuri sa iyo, O Lord God. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na nagbigay ng buhay sa amin at pagpapaalala, Panginoon, na dapat lamang, O Diyos, sa buhay namin, kami, O Diyos, ay laging tatawag at manalangin at magtiwala po sa inyo. Salamat sa patuloy na pagpapala sa bawat isa. Salamat sa aming kagalingan. Salamat sa pag-asa na binigay mo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. God bless. Amen. Amen. Pwede po tayong umupo. Let's all be seated. At tayo po'y dadako na sa ating offering thought. Praise God. Hiramin ko ulit yung statement kanina. Is any one of you in trouble?
Ayan, merong isang story sa Bible, but before that, lahat po tayo ay hindi exempted sa anumang mga pagsubok, anumang mga trials, anumang mga troubles, no? That's part of being a human. We are humans. At merong isang example po sa 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. Ito yung isang balo, okay, isang widow, na nakaranas din po ng trouble sa kanyang buhay. Na siya po ay lumapit sa isang propeta, si Prophet Elisha. At ang sabi niya doon, ang sabi ng balo kay Prophet Elisha, sabi niya, Prophet, yung inyong lingkod na isang propeta din ay namatay na. At yung mga pinagkakautangan niya ay sinisingil na. Sinisingil na ako. At wala akong maibayad sa kanila. Kaya yung mga anak ko ngayon ang gusto nilang kunin para maging kanilang slaves. Ang tanong sa kanya ngayon ni Elisha, how can I help you? Paano ako makakatulong sa'yo? What do you have in your house? Anong meron ka sa bahay mo? At ang sagot ng widow, wala po maliban sa kakarampot lang po na langis. Or sinabi niya na a little oil. Ayan, a little oil, kakarampot lang po. Pero alam niyo po yung kakarampot na yon na sinabi niya, dahil binigyan siya ng instruction ng prophet, okay, ito ang gawin mo, pumunta ka sa kapitbahay mo, manghiram ka ng mga empty jars, dalhin mo sa bahay mo yan, at isarado mo yung pintuan, kayo ng mga anak mo, yung kakarampot na sinabi mong oil, ibuhos mo ngayon. At yan, magpapatuloy yung oil na yan, mapupuno lahat ng mga sisidlan. At alam niyo po yung widow, yung balo, ganun nga, sumunod siya sa instruction ng prophet, pumunta siya, nanghiram siya ng mga empty jars, dinala niya sa bahay nila, mga anak, sige, maghanap pa kayo ng mga empty jars. Yung mga anak, naghanap din ng mga empty jars, nanghiram sa mga kapitbahay, at yung kakarampot na oil na sinasabi nung balo, nung siya, sinimulan niyang ibuhos ito sa mga sisidlan, hindi po tumitigil hanggat merong sisidlan. Hanggat merong empty jars, patuloy na bumubuhos yung oil na yon. Nakikita po natin dito yung divine provision ng Lord na talagang desperate situation na yung balo dahil pati yung anak niya ay kukunin na dahil sa tindi or karami ng utang nila. At alam niyo ba, si Lord nag-provide dahil lang po yung widow ay nagtiwala, pinagana yung kanyang pananampalataya at siya ay sumunod. Sabihin po natin, sumunod. Siya ay sumunod dahil sa instruction ng prophet na manghiram ng mga empty jars, ibinuhos yung kakarampot na oil, pero nagpapatuloy po na napupuno yung mga jars. So ano ang nangyari dun sa oil? Sabi nung propeta, bayaran mo, puntahan mo yung mga pinagkakautangan ng asawa mo, bayaran mo lahat yan, at yung matitira, sapat na yan na ikabubuhay ninyong mag-anak. So you see that, the divine provision ng Lord, na kahit gaano katindi yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, when you trust and obey the instruction of the Lord, hindi imposible na magaganap at mangyayari at matutugunan ang pangangailangan po natin. Kahit kakarampot lang. Di ba? Sabi po niya, a little oil. But God used that little oil to provide for the widow and her children. Amen po? At nawa po, ganun din po sa atin. When we trust the Lord, when we obey the Lord, He will supply, He will sustain our needs. Amen po? So tayo po lahat ay tumayo and let's prepare sa mga HOP members, let's prepare yung tithes at tayo din po ay magtanim. Let's sow seed. Itong tanim na ito ay pagtatanim ng pananampalataya that the Lord will bless our lives, that the Lord will bless our finances, at makikita ng Panginoon yung pagtitiwala po natin sa Kanya. Are you ready? Let's all pray. Lord, we thank you. We thank you that you are our Jehovah Jireh, that on the mountain of the Lord it shall be provided. Thank you, Lord God, that you are a God who will always supply, who will always provide for all our needs. And as a sign of our faith, a sign of
we are trusting in you, Lord. We return to you your tithes, O God. And we believe, Lord, that as we put our hope and trust in you, we know, Lord, that you will protect everything that we have. And as we sow seed, O God, these seeds of faith, we pray, Lord, that this will bring harvest in our lives, in our family, to our children, and even to our children's children will be blessed, oh God. Lord, we thank you. Receive this. Receive the gift that we sow, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are God. Amen. Para po sa ating mga pakabat, ang atin pong online giving, lalo po yung mga sa online service natin, you can still give your tithes or offering or pledge. Nandyan po sa inyong screen, i-QR code na lang ninyo. Ilagay lang ninyo kung tithes, offering, or pledge. And ang atin pong prayer meeting ay every Friday po yan, 6 p.m. And this Friday, mayroon tayong anointing service ng mas maaga, 5:30. And ang atin pong iConnect sa mga kabataan, 13 to 21, every Thursday po yan ng 5:15. At mamaya din sa mga young professionals natin, ako po ang leader nito, sa Binmalay po tayo sa Cafe Grace, sa likod lang ng Rufina Square yan. Magkita-kita tayo doon ng alas 3 po ng hapon. Mag-ano lang tayo, mag-chill, magkape-kape lang tayo. And then next Sunday, sa isang taon, nagse-celebrate po tayo ng ating Pastors Month. And next Sunday, atin pong isa-celebrate ang Appreciation Day natin sa mga pastors po natin. So nandyan po yung mga pastors natin, Pastora Girly, Pastora Kelly, Pastor Maya, Pastor Stephen. Ayan, and atin po silang i-honor sa araw na yan. Amen? Because napaka-special na mga pastors po natin. Ayan. Next Sunday na po yan. Bago tayo mag-eleksyon ng Monday. And ang atin pong Arise and Shine, ito po ay in coordination with River Life Singapore. Ito po ay sa November 3 and 4. Meron pong registration na 100 sa mga leaders, mga ministry heads at saka sa mga cell group leaders natin. At yung gabi na yan ay gabi ng November 3. Meron po tayong prayer for healing. 6 to 7 p.m. Libre po yan. And then sa November 3 din ay evangelistic night. At yung Sunday na November 5 para naman sa mga kabataan. Ito po ay buong Pangasinan ito na magkikita-kita sa Lyceum. And syempre, yan po yung youth set ablaze. And yung atin pong Jesus Reigns, dati po na November 30 yan. Ngayon, buong Pangasinan, November 27 po tayo sa Narciso Ramos Sports Complex. Nagkasama-sama ang buong body of Christ, every Jesus Reigns. So ipapaalala po namin, plain white t-shirt lang po tayo. Simultaneous po ito, buong Pilipinas, 82 provinces po yan, na sabay-sabay na magpupuri kay Jesus. And gusto ko pong i-welcome sa church, ayan, lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kabarangay sa Talibao, na tatakbo po ngayong halalan. Salamat po sa pagpunta sa House of Prayer and welcome po sa House of Prayer.
Ayan. So, nais ho namin kayong ipanalangin yung inyo pong success, sa kalooban ng Panginoon ay ibigay ng Lord ang success po sa inyo. Hinihiling po namin sa lahat po ng mga tatakbo. Ayan. Punta po kayo dito sa harapan at ang amin pong may offer sa inyo ay panalangin po namin. At kung kayo po ay mga kapatid dito sa Talibao, alam nyo na po yan. Ayan, mga taga-Talibao. Dito po sa harap. Ayan. And harap po tayo sa audience. Kung kayo po ay mga taga-Talibao, tayo pala, taga-Talibao, Jackong Bobotod Talibao. Ayan, ito po yung ating nag-aasam po na maglingkod sa atin pong barangay, mga sa SK po natin at saka po siyempre yung mga barangay, sa barangay po natin. Tayo pong lahat ay tumayo, hinihiling ko po sa ating Elder Eric Arenas, para po pangunahan ang pananalangin. Ipag-pray po natin sila, na ang Panginoon ay iloobin na sila po ang umupo or muling maupo dito po sa ating barangay. Elder Eric. Sige po, ating iunat po ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na tatakbo itong eleksyon. Praise be unto you, Father. Praise be unto you, Jesus. Praise be unto you, Holy Spirit. Lord, aming itataas ang aming mga kapatid na tatakbo itong election, Lord. Pinapangunahan po ni Kapitan Dindo Untalan at ng kanyang mga kagawad at mga SK chairman, ang kanilang mga kagawad also. Lord, sila ay aming itataas sa iyo upang sila ay bigyan mo ng guidance, lakas, encouragement, Lord. Ang iyong